Morning po sa inyong lahat. Una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat ngayon pa lamang sa mga naririto ng mga kapatid nating kapwa nating punong lingkod sa iba't ibang barangay na nakakasakop o nasasakupan ng ating pong parokya. Sa ating mga minamahal na chairman at mga kagawad, maraming salamat po sa inyo pong pagpunta. Palakpakan po natin ang ating mga panauhing punong lingkod ng ating mga barangay. Natatangi po ang gabing ito sapagkat tayo ay una nagdiriwang nga po ng kapistahan ni San Francisco de Sales. Siya po ay isang obispo at pantas ng simbahan, a doctor of the church. Ibig sabihin no, siya ay ginawaran ng Panginoon ng natatanging katalinuhan upang siya ay makapagturo bilang pinuno at lingkod ng simbahan. Talagang ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Dapat maliwanag sa atin yan. Napakaganda ho ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Nauna ho sa lahat, napakaganda rin naman ang pagkakataon na sa simula po ng taon na ito, tayo po ay nagkakatipon ngayong gabi na may iisang hangarin. Ang ating simbahan, ang ating mga punong lingkod ng pamayanan. Naniniwala ako na pare-pareho lamang ang ating hangarin. Pare-pareho lamang ang dapat nating tahakin. At yan ay ang daan sa paglilingkod. Ang maglingkod tayo. Kaya yung kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin, una, galing sa Diyos. Pangalawa, pinahiram lamang. Ibig sabihin, pwedeng bawiin, pwedeng mawala. Kaya nga po napakaganda po na ang ating pong pagsasama ngayong gabi ay sinisimulan natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo ay sama-samang magbigay puri, pasasalamat sa Diyos na siyang pinagmumulan ng ating katalinuhan, ng ating kapangyarihan, maging ng ating kabutihan. Alam nyo, minsan pare-pareho naman tayong mabuti. Kaya lang kuminsan, ang tanong natin, hindi lang para saan ang kabutihan mo, kundi kanino nanggagaling ang kabutihan mo. Kanino nagmumula ang kabutihan ng tao? Yan ay sa Diyos. Kaya nga, ang gandang marinig ng ating unang pagbasa ngayon, kung paano ang Diyos ay pumili sa pagitan ng kaparusahan at kapatawaran. Pumili sa pagitan ng kabutihan at ng kahinaan. Ngayon po magsisimula ang bagong taon. Ito ang aming dasal sa inyo pong mga kasama namin naglilingkod sa mga kapatid natin dito, lalo na sa Liberisa, sa iba't ibang barangay na nasasakupan ng ating parokya. Ang dasal namin ho para sa inyo, nawa ang bagong taon na ito, dahil nasa bagong taon pa rin ho tayo, January pa lamang, pero patapos ng January. Ang dasal namin, kaya kayo nandito, inimbitahan namin upang marinig ninyo ang panalangin namin para sa inyo. Hindi lamang na umasenso ang buhay ninyo. Of course, sino ba naman ang ayaw na umasenso ang ating buhay? Pero meron pang higit yan. Ang dasal ko, ang dasal ng ating simbahan, maging malusog ang bagong taon ninyo. Magkaroon ng kabutihan ang inyong kalusugan. Maging matiwasay ang pagsasama ng inyong pamilya. Maging payapa ang inyong barangay. Maging masaya ang inyong mga pagsasama. Yan ang dasal namin para sa inyo. At sana yan din ang hangarin natin sa bawat isa. Kaya pwede po ba sabihin natin sa mga katabi natin, God bless you. God bless. Now, itong hangarin natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa bagong taon na ito. Malakas na palakpak para ipagkaloob niya sa atin ang dasal nating iyan. Pero meron po akong gustong ipaalala sa inyo. Yung maging malusog kayo, maging maginhawa, maging umasenso kayo, yung maging masaya kayo, depende yan sa inyo. Kung pipiliin ninyo. Kung pipiliin ninyo.
Sabi nila, siguro napapansin niyo po yan sa inyong mga barangay din, ngayong January, ang daming may sakit. Sabi kasi nila, flu season ngayon. Maraming may sakit sa mga pamisa, ang haba ng mass for o ng mga intention for healing. Bakit kaya maraming may sakit? Sa isip-isip ko, simple lang. Sinisingil na ng katawan natin ang mga pinagkakain natin noong December. Ang mga pinagagawa natin noong December. Kasi ginalingan natin masyado yung ating pagkain ng lechon, ng baboy, pag-inom natin. Kasi kabi-kabila ang party. Kaya nga hindi na po namin kayo inabala na ginawa namin ng December ito. Sabi ko January na para medyo humupa-hupa na ang mga kolesterol ng ating katawan. Kaya tayo ngayon ay magkakaroon ng simpleng hapunan din, pagsasaluhan. Pero babalikan ko yung aking sinabi. Yung pagpili, napakahalaga. Ipagdasal natin, nagabayan ng Diyos ang gagawin nating mga desisyon ngayong bagong taon. Bahagi ng buhay ng tao ang pumili. Pagising pa lamang sa umaga, pinapipili na tayo ng Diyos. Gagawa ka ng masama o matututo ka ng gumawa ng tama. Magmumukmuk ka na lang sa mga pagkakamali mong nagawa o magsisimula ka ulit sa tama. Maiinis at magagalit ka na lang o pipiliin mong maging maligaya at maging malaya. Pumili ka. Huwag mong laging sinisisi sa ibang tao. At huwag kang gagawa ng desisyon nang hindi ka nagdadasal. Alam niyo, sa ating unang pagbasa, ipinaalala ng Diyos kung ano ang pinili niya. Pagkatapos magkasala ng tao, nagtaksil siya sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanya. Pero ano ang ginawa ng Diyos kahit nagtaksil ang tao? Pinili niyang magpatawad. Pinili niyang baguhin ang pagkakamali ng tao. Siguro pwede siyang gumawa na lang ng bagong mundo. Pwede siyang gumawa na lang ng mga bagong tao. Pero hindi niya ginawa yon. Ang pinili niya ay patawarin ang taong nagkamali sa kanya. Ay ayusin ang gulong ginawa ng tao. Kaya meron tayong Kristo, ang naging bagong tagapamagitan sa bagong tipan ng Diyos sa tao. At sa ating ebanghelyo, si Kristo bilang taong totoo, pumili rin siya. Mula sa maraming taong sumusunod sa Kanya. Ito maganda itong paalala sa atin. Tayong mga naglilingkod, maraming magsasalita, bubulong, sisigaw, magdidikta, susunod sa atin. Pero hindi lahat aangkinin, papatulan. Si Kristo ay pumili ng 12 at tinawag niyang apostol. Pero bago niya ginawa ito, siya'y nagdasal muna ng mabuti. Kaya ito po ang paalala namin, daanin natin lahat sa panalangin. Huwag na huwag kang magdidesisyon at pipili nang hindi ka nagdadasal. Sapagkat higit sa anuman at kanino man ang Diyos na nagbigay ng ating katalinuhan, kabutihan, kapangyarihan, ang siyang tunay nating kailangan. Bahagi po yan, mga kapatid. Kapag pinili nating maging mabuti, siguro maganda mamaya, pag tayo ay nagsalo-salo na, kung pwede lang na pagbalik-balik ta rin ng inyong mga katabi para magkaroon kayo ng pagbabahagi. Siguro one time, next time, gagawa tayo ng isang retreat o recollection para sa mga barangay officials natin. Kung saan magkakaroon tayo ng pagbabahaginan. At sigurado ako, lahat tayo may kwento ng pagsubok, ng paghihirap sa gitna ng paglilingkod. Hindi madaling maglingkod. Hindi madaling maging mabait. Na kahit ginagawa mo na ang lahat, may masasabi pa rin ng lahat. Pero ang mahalaga, sa huli, piliin mo pa rin kung ano ang mabuti, ano ang tama. Kahapon, o noong isang araw,
Naalala ko yung aking kapatid nung siya ay bunso pa. Nung bata pa o nung bunso pa. Nung siya ay bata pa. Umuwi ako sa bahay. Ito, maliwanag na maliwanag ito sa ating mga naglilingkod. Isa sa mga ibinibintang siguro, isa sa mga ibinabato sa atin siguro bilang mga lingkod, kapag medyo napaupo ka lang, kapag medyo napasandal ka lang, kapag medyo nagpahinga ka lang, minsan sasabihin nila, ang tamad naman. Wag ko kayo mag-alala. Hindi masamang magpahinga. Dahil hindi ikaw lahat. Hindi mo alam lahat. At wala sa iyo lahat. Ha? Wag ko kayo matakot. Pero isa ho sa mga pinaalala sa atin bilang lingkod, wag tayong tamad. Yung aking kapatid nung umuwi ako sa bahay, ay talagang masisigawan mo sa katamaran. Meron naman talagang sadyang taong ipinanganak na kakambalang katamaran yata. Kaya sabi ko sa kanya, napasigaw talaga ako, ang tamad-tamad mo naman. Alam niyo po, ang sagot niya sa akin, kinagulat ko. Di ko alam kung nagbibiro lang siya o totoo yun. Alam niyo, sabi niya sa akin, Kuya, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Wow. Ha? Pero alam mo ninyo, sa isip-isip ko, oo nga naman. Tanungin niyo yung sarili niyo kung minsan, bakit kayo masakit ang likod ko? Ginalingan mo eh. Bakit kaya ang sakit-sakit ng katawan ko? Ginalingan mo. Kaya nga minsan sasabihin ng iba, huwag mo nga masyadong sinisipagan, nagmumukha kaming tamad. Wow, problema ko pa ba yun? Huwag mo masyadong pinakagagalingan at nagmumukha kaming mahina. Dahil ba dyan, hihinto ka na? Aayaw ka na? Huwag na huwag mong pipiliin yon. Dahil sa huli, tuwing matatapos ang maghapon, ikaw at ang Diyos ang nagtutuos. It's between you and God, not them. Kaya nga ang dasal natin sa pagkapatuloy na misang ito, sana Panginoon, anumang maling desisyon namin last year, anumang mga pagkakamali sa aming pinili last year, ay patawarin mo. At ngayong bagong taon, samahan, gabayan mo kami sa bawat desisyon, sa bawat pagpili na gagawin namin. At nawa, sa tulong ng mga panalangin ng ating mahal na ina, ang Birheng Mariang iniakyat sa langit. Lahat ng gagawin na pagdesisyon at lahat ng gagawin nating paglilingkod ay para lamang at lagi lamang sa ikadarangal ng ating Panginoon. God bless your new year. Amen.